Saan tayo pupunta, Sach? Sa Tash. Taray, kanina hindi niya alam yun. sabi niya, Uzbekistan. So, sabi ko sa ang city, ang sabi niya, ano yun? Karachi daw. So, diba dito naman sa Terminal 3, entire naman ng mga counters, puro siya economy. Mag-check-in na kami. Kahit hindi pa siya nakalagay dun sa big na TV. Tapos saka na kami kakain. Actually, gutom kami. Hindi pa kami nagbe-breakfast. And yung flight namin, 11:35. So, hindi kinuha yung visa namin, hindi chinek, pero kinuha yung Emirates ID. Meron kasi ako napanood na vlog na for Filipinos na may Emirates ID or a resident ng UAE, free visa siya. Kaya feeling ko yun. Saan naman walang issue sa Uzbekistan, diba? Kasi sinabi yun sa akin. Finish na tayo sa immigration. Kakain tayo somewhere. Bumibili kami ng water para i-refill yung tumbler namin. Go tayo sa Alkaline. Pa-alkaline pa tayo for dear house. Sa letrang B. Tumitingin siya ng chocolate. Bibili siya. Mag-breakfast tayo dito sa Five Guys kasi kagabi ko pa to gusto. Doon sa nag-live ako kagabi sa YouTube, sabi ko dapat ito ipapadeliver ko. So, ngayon tayo magka-Five Guys. Okay. Pero parang gusto ko dito. Dito na lang tayo. Yung food namin. Gusto ko to. Green curry. Green curry and then sa kanya pad thai. Ang video ko lang sa parentals. Pero wala si Papa nagpayos na sasakyan. Kain tayo. Kasi ang susunod na kainan namin, ay dinner na. Ano oras ang biyahe? 3.5. Ay, ala, hindi pala. Parang Singapore to Manila. Dadating kami 4:10 eh. May time difference sa 1 hour. Finish na. Gusto nilang kunin yung hand carry ko. Actually, wala naman yung laman. Pero ayoko na mabuli yung life ko. I mean, syempre may laman siya, diba? Pero may power banks ako dyan. Saan ko na may sisiksik yun sa buhay ko? Maayos na yan. Doon wala akong laptop dyan kasi yung iPad ko nasa shoulder bag ko naman. Sabi ko, no, I'm sorry, can't. Okay naman siya. And magbabas tayo for today's video. May init. Inaantay na lang namin makalabas. Makatayo na yung mga tao. Pero active na yung aking internet. Out of the country, hindi na ako bumibili ng SIM. Ang ginagamit na namin is tong Orbit Mobile. Sa Dubai pa lang, inactivate ko na siya. So, bumili ako ng 5 gig. Valid na yun for 30 days. $9 ata siya. Tapos pwede kang magdagdag. Ang kulang pa yun. Welcome to Tashkent! And then, hi Sach! Bus ulit. Finish na tayo. Hindi kinuha yung aking visa. Emirates ID lang. Tapos tinanong lang Dubai. Oo. So, hindi ko ma-verify kung talagang visa on arrival tayo dito pag UAE residence hub. Pero hindi kinuha eh. Yung baleta namin, nakareceive ako ng SMS na wala daw dito. Nangyari na to sa amin before sa Boracay. Binigyan kami ng pera agad for compensation, tas delivery. Dito, ang sinasabi sa akin, kinuha yung number ko, tatawagan daw ako, tas kailangan kong i-pick up. Subukas pa daw ng umaga yung dating ng maleta. So good luck naman, di ba? Ang galing-galing. Ayun naman yung maleta ko. Ang kulit. Nakala ko wala kasi naka-receive ako ng SMS, pang gulo naman tong Fly Dubai. Nandito naman pala, o diba? Di okay na, happy na uli kami. Buti nag-antay si Sach. Kasi sabi ko, pupunta na ako dun sa Fly Dubai office kasi baka magsara na sila. Kasi magpa-5 na eh. Hanap tayo ng ATM machine para makapag-withdraw na. But sa counter 4. So, nag-download na ako kanina sa Dubai pa ng Yandex Go. Yandex Go para nilang Grab yun dito. Kaya lang kanina, nung nandun pa sa Dubai, hindi gumagana yung card ko ng Dubai. Hanggang sa, ginamit ko na lang yung BPI card ko. Kaya lang, hindi lumalabas yung code agad. So, ayan, na-add ko na yung BPI card ko. Ganun tayong Yandex Go, pwede na tayo mag-book ng Grab or ng taxi. Si Sach, naghahanap siya ng ATM kasi yung ATM na isa dito, out of service. Ayan din, mga SIM card. Andyan pala sa kabila yung ATM.
So, nakapag-book na ako ng Yandex Go. And nakapag-withdraw na kami. So, nag-withdraw kami ng 1.6 million. O, diba? Milyonaryo kami sa Uzbekistan. Pero mga nasa 400 dirhams sila. Hindi kasi sila masyadong makard dito eh. So, magandang may cash kami. Pero nabook na ako ng Yandex Go. Parang 28,000 som. Which is parang 8 dirhams lang. Yung taxi namin. Mga 120 pesos. Actually, medyo peak na siya. I think may mura pa dun eh. Happy anniversary! Pili ko na sa labas eh. Maaga akong nag-book. Kaya, dumating na siya. And yung waiting parang mga 2 minutes lang. Tapos nun may charge na. Kaya hinahanap ko siya. Nasa labas siya ata. Cobalt daw. Ayan. 520N. Ganyan yung sasakyan niya. No. Ayan, taxi pala yung nakuha ko. Cobalt, 520N. Mga 3 kilometers lang away yung hotel sa airport. Pero traffic. Okay. Here. Hi! So, nandito na tayo sa room. Maliit lang yung room, pero ang maganda modern. Hindi nakakatakot yung room. So, ayan. Ayan ang room. And then, meron ditong balcony. Ayan, diba? Ayan yung patio na sinasabi nila sa first floor. And then, ito yung toilet. Ayan ang toilet. Ayan, diba? Meron pang mga toiletries. So, okay. 3 nights kami dito. Ang binayaran namin nasa 11 dirhams per night. Medyo mahal nga siya compare dun siguro sa makikita nyong iba kasi nga modern siya. At yun ang gusto natin, modern, para hindi tayo matakot matulog. Pero prepare lang kami kasi kailangan na namin kumain dahil gutom na talaga. That's the OOTD kasi hindi ako nakapag-OOTD kanina. O, diba? Hi, Sach. Hi! Welcome to Uzbekistan. Anong city to? Tashkent. Kapag book na ako ng Yandex, actually, malapit lang yung restaurant. Para mga 1.2 kilometers lang. Malayo pa yun. Nabook ko na na-realize ko. Feeling ko mas traffic pa eh. Yung restaurant daw, ayan, the best bar of 2024. Ayan. Tapos nakakita si Sach, may umuusok-usok dyan. Sabi niya inihaw. Pero sabi nung receptionist, ano daw, masarap daw dyan. Highly recommend local food. Silipin natin next time. May QR code siya ba din karinderya? Tapos katapat siya ng school. Malapit lang daw to sa metro station. Pero hindi ko alam kung saan. Alam mo yung mainit ha? Tapos naka long sleeves ka eh. Init. Walang hangin. Dito na tayo magde-dinner. Nakita ko lang to sa something. Nirecommend ata to ni ChatGPT. Pero Caravan, yung pangalan niya. Bago pitos. Talaga? Ganun pala yan talaga? Siguro ang tamis nitong melon na to, rock melon. Pero pag dahil pa sa Sa labas. Kumaingay, nag-date sila eh. So, yung 10 dirhams, 33,000 som. Tapos may napulot ako. Pulot, hindi yan napulot yan. Dahil 10 dirhams is to 33,000. Eat all you can. Limitless. May mga English naman siya sa okay. Siyempre, ayoko ng salad. Ayun po, masarap yan. Ito guys, nakalagay. Rib eye steak, 100 gram, 119,000. Mga 40 dirhams. Black Angus. Mineral water marinade. One piña colada with alcohol. So, one virgin, one with alcohol. Piña colada, and then virgin yung kanya. Mahilig siya sa mag-picture. Pero hindi siya mahilig mag-post. Pero yung bread nila. Famous sila dyan sa mga ganyang bread.
Pero pwede din. Guys, kung nagtataka kayo, gano'n ito kalaki. Ayan siya. Nabawasan mo. Malaki pa siya sa mukha ko ata. Kaya pala napili ko tong restaurant na to. Kasi yun yung mga binibigay sa akin na option si ChatGPT. Ay parang sabi ko, gusto ko yung medyo chill, romantic, and date place. So, isa to sa mga ni-recommend niya. Tapos, ito yung pinili ko kasi parang maganda yung reviews niya. Tapos, dumating na yung parang, may parang, ang tawag doon? Band? Parang band. To serenade. Masarap ng cheese. Ano ba ito? Siguro, this is the clove. Sikat sa kanila yan. Parang adobo sa atin. Ganyan. I mean, yung kasikatan niya. Actually, yung clove, lamb siya. Which is, hindi ako makain. Hindi ako mahilig sa lamb. Pero dahil gusto ko siyang tikman, yeah, go. Let's do this. So, let's try. Ay, ma'am. Nalalasan ko sa yung lamb. Pero masarap yung ano niya, mixture niya all together. Parang for me, mas masarap siya sa biryani. Mahilig kasi ako sa mixed rice. Ano din eh. May kapareho siyang food, di ko lang alam. Gano'n masarap yung lamb na may taba-taba. Masarap naman. It's already 7:42 local time. May 1 hour difference between Dubai tsaka Uzbekistan. Antayin na lang namin yung bill. Nag-bill out na ako. So, yung mga pera natin, milyonaryo tayo dito sa Uzbekistan. Pupunta kami ng Tashkent City Mall. 3.4 kilometers. 26 som. So, dyan kami nag-dinner sa Caravan. Yung pumunta ka sa Tashkent, Uzbekistan para mag-mall, 'di ba? First night mall tayo. Actually, dyan yung park nila, Tashkent City Park. Pwede tayong pumunta dyan. Punta muna tayo dito sa park. Ang laki niya in fairness, yung Tashkent City Mall. Isa daw to sa maganda talagang mga malls dito. Parang premier mall dito sa Tashkent. And gusto ko din bumili kasi ng some chips para if ever tomorrow tayo ay Samarkand. Meron tayong mga ngata. Hindi kami gutom sa biyahe. Sa gabi may fountain show. Kaya lang di ko alam kung anong oras. It's 8:21. So sana sa 8:30 meron. Kung gusto nyo namang sikat na hotel chain, so ayan, may Hilton, tapos may Holiday Inn din dyan, malapit dito sa Tashkent City. Share ko lang pala na grabe sila dito magmaneho. In fairness naman sa kanila, apaka-aggressive nila. At mabusina po sila, sa totoo lang. Tapos pala itong Tashkent City Mall, open sila hanggang 12 midnight. O diba, ang saya. Ayan, sales next. Tingin tayo. Ay, pambata yung next nila dito. Yes, walang pang matanda. Let's go. Pang Switzerland yarn. Shopping yarn. Pang Chloe. Ayan, tingin tayo sa Terra Nova. Ayan, mura lang yung 199,000, sorry. Zurich. May mga nabili siya. Kasi sale. Dahil may visa na daw siya. Ito 58 dirhams yan. 5 dirhams, ay 4 dirhams 40 cents lang yan. O, diba? Okay, let's pay. Shopping yarn. Yung may OVS dito. Wala akong na bili. Hindi man siya. Yeah, meron siya. Yung sa Terra Nova. Pero wala akong nakita sa OVS. Hanapin ko lang yung Zara. And then, may Pull & Bear dito. May Bershka. May mga ganun ding mga brands. Second floor. Kasi nasa taas yung Zara. Rhino Tiffany Blue. Namin ni Such as a DPWH contractor. Charis. And andyan lang Zara. It's 10:45 na. Nakabili din ako ng jacket. Binalikan ko yung nagustuhan ko sa Terra Nova. Pero right now, punta tayo sa Galmart. Supermarket siya. Tingin lang tayo ng mga small knickknacks, mga chips. Ayan, para sa tour. Actually, yung tour namin bukas,
Hindi pa yun finalize kasi wala nga kaming ticket. Hindi ako makabook ng ticket. Hindi ko alam kung walang slot na or something. Basta i-check ko ulit mamaya. Otherwise, we'll do another activity na lang. Drama! Ang mahal nito. Ayan o, 145,000. So, 42 dirhams. Yung 14 dirhams na, ang hirap patusin sa Dubai. 42 dirhams pa. Baka sugar yan. Super. Oo. Breads. And chips. Cheetos. Tapos, kumuha din ako nito. Cheese kasi siya. Gusto ko to. Ayan, napapa-rich. Andun sila sa ready-to-eat section. Ang daming nag-order din. Tapos yung jowa ko, ang saya-saya niya sa non-alcoholic drinks. Oh, non-alcoholic. May mga mojito. Meron silang Stella Artois. Ipakita mo yung Stella Artois. Yan. Oo, yung kinuha niya, dalawa. Yung mga sausage nila, gusto yan ni Sisi. Mga ganyan. 60 kilos nga kasi yung bagahe namin, di ba? Daig pa yung galing Pilipinas. Halika na. Dito lang kami sa labas ng mall. Nakapag-book na ako ng car. Tapos simula dito, papunta sa amin. Parang 10 minutes lang naman ata. And then, 38,000. So, kumuha siya ng water. Dito lang kami sa hotel. Dito lang ako. Good morning! Another day, another vlog. It is already 8:19 ng umaga. Nagising kami sa mga alarm. Pero siguro kung wala kaming mga alarm, dire-diretso yung tulog. Actually, yung plan dapat ngayon, pupunta kami ng Samarkand. Kaya lang, nasa Dubai pa lang, naghahanap na ako ng tickets for today ng train. Hindi talaga ako makakita. Tapos kahapon, nagpapatulong ako dun sa reception. Tapos dinownload ko yung app ng parang Uzbekistan Railways, parang ganyan. Wala siyang availability na today. Kung sure na kayo na pupunta, may tickets na kayo, mag-book kayo in advance. Dapat kasi on Sunday, which is yung anniversary namin, ang plano ko is pumunta sa parang may lake, ganyan, para medyo nature naman, para chill. Nung nagpapatulong din ako sa reception, sabi ko, pwede niyo ba kaming i-arrange nung car? Parang sabi nila, mag-taxi na lang daw kami. Kasi nga mahal daw yung car. Parang in general, okay naman. Kasi gusto ko pumunta doon. Kasi, probinsya yun. Nung tinitingnan ko siya sa ChatGPT, ang sinasabi niya, papunta doon, walang problema. Pabalik, baka doon kami magka-problema kasi wala kaming makuhang taxi. So, we'll see kung pwede pa rin kaming pumunta mamaya kasi malayo siya. So, good morning. Wala pa tayong ligo. Nagpalit lang real quick kasi mag-breakfast tayo. May kasamang breakfast pala yung stay namin dito. Meron pang tulog pa. Nagpalit lang kami ng t-shirt. Thank you, Uniqlo. Wow. -1. Diba yung basement nila? -1. Ay, sorry. Good morning. Good morning. Sana, oh, in fairness, ah. Dalawa na lang yung butter. Tingnan natin yung mga mains. Kung may savory sila na breakfast. Parang okoy. Oo, parang okay. Pero baka patatas yan. In fairness naman, ha? Maraming egg gusto ko to. May egg. We're ready to go. Yung room pala namin, I think ito yung small room nila. Medyo maliit lang din. So, lalo na pag may mga maleta, ganyan, may mga nabili na kayo. Pero sakto naman, pwede na. Kaya ako sinabi yun dahil mag-OOTD ako at makikita nyo sa likod or sa baba ang mga bagay-bagay.
So dito, yung aircon, hindi naman siya yung laging nakabukas. Depende din sa nagmamaneho talaga. Though guys, yung taxi namin, simula sa hotel, papunta sa metro station, kasi malapit lang mga 2 kilometers lang. Nasa 4 dirhams lang naman. Magpa-aircon pa ba tayo? Okay na yun. Si Kuya binaba kami dyan. Tapos, ang nilagay ko, Tashkent Metro Station. So, feeling ko yun yung Tashkent Metro Station. Ito yung first morning namin sa labas, di ba kahapon? Hindi naman masyado ng maliwanag nung naglalabas talaga kami. Bukod sa Chevrolet, may mga ibang sasakyan din. So, parang feeling ko, pag hindi ka naka-Chevrolet, may kaya ka. Pero kasi may additional tariff daw pag hindi Chevy yung sasakyan nyo. Metro station. Metro station, papuntang Samarkand. Kasi magbubuk tayo. Tapos dito, hindi ganun kadami yung may mga English translation dun sa mga buildings and all. Isa sa mga reason nun, lately lang din sila nag-open sa tourist. For such a long time, hindi talaga sila open sa tourist. Siguro mga nasa 5-6 years pa lang silang open sa tourist. And kaya kami nandito kasi wala akong makuhang tickets na online for tomorrow. Kung nakabook na ako ng tickets, hindi ko na kailangan pumunta ngayon dito. Transport ka. Ayan ang railway ticket office. So may lunch break din sila. Tapos kanina pumila ako, siningitan ako ng isang babae, kunwari patanong-tanong siya dun sa hawak. Kaya naabutan ako ng cut-off. Sabi ko talaga, kasi siningitan mo. Hindi naman niya naiintindihan. Oo, ngayon may naintindihan. Nakakainis yung nainis ka na pero hindi niya alam. Google Translate kayo para maintindihan nila kayo. Tapos madali kayo makapag-usap. So nakakuha na kami ng ticket. Wala na lang Afro Shop pabalik. So normal lang siya. Kaya yun, kinuha na lang din namin para makapunta kami doon. VIP kami papunta kasi yun lang available. And then pabalik normal. 4 hours papunta pabalik. Tashkent, Samarkand. Tomorrow? Time? 7:20, okay? 7:21? In Samarkand. Samarkand. Arrive, okay, is 9:39. Pabalik. Thank you. Thank you very much. Yung katabi ko yung sumingit sa akin. Pero okay lang kasi nakabuka ko ng ticket. Ito yung mga tickets namin. Parang yung sinuunong panahon na nagbubook pa ng ticket. Kasi yung pangalan natin, Beb, walang ganon. Hindi ko kayang i-fold. I-fold ko na lang. So tomorrow, ang anniversary namin will be spent sa train sa gabi. Imbis na mag-dinner kami ng gabi, guys. Hindi na. Ngayon na lang tayo mag-dinner, Beb. So now, mag-tour na tayo. Nag-book ako ng taxi going to Amir Timur Square. But tomorrow, kailangan namin gumising ng maaga. Kasi 7:21 yung train. And dapat maaga kami dito. So hindi tayo makapag-breakfast sa hotel. May mga time na pag nag-book kayo nung katulad nitong sinasakyan namin sa Yandex. Tapos, iba yung pinupuntahan nila versus doon sa nasaan kayo at that time. Mag-message kayo sa kanila doon sa app. Hindi man sila mag-acknowledge na nabasa nila yung message kasi walang read receipt. Pero pupunta sila. Minsan makapagbaba na lang din talaga sila. Binaba kami dyan. Tapos wala naman masyadong daanan. So babalik kami dun kasi walang daanan ng layo. Pero dito kami dapat pupunta dyan. So mag-underpass kami para makapunta kami dun. Sana dyan niya kami binaba. Parang umpisa pa lang pagod na maglakad ang ante nyo. Baka sakali kami sa mga dumadaan. Okay, meron kami magandang picture. Alam niyo guys, yung mga binata dito. Bebe boy, mga bebe boy. Oo, yung mga bebe boy. Diyan lang mo sa Pilipinas. Mga, ano na to? Mga star, Mga matini idol na to. Star Magic, ganyan. Pogi, di na bebe boy. Yung pogi sila. So, ayan yung Hotel Uzbekistan and then si Amir Timur. Punta tayo doon. Sinasabi ni Sach na yung train ride namin simula sa Samarkand pabalik ng Tashkent. Mas mahaba pa yung Mas mahaba pa versus a flight. We're here at... Wait lang, hiningal ako. So,
So, ayan palang pinuntahan namin. It's a university yan dito. Ayan, we're here at Amir Timur Square. Si Amir Timur, guys, tara, may pa fun fact si ate girl. Si Amir Timur is the same as Tamerlane. Hindi ko siya masyadong kilala, pero natatandaan ko siya nung mga hekasi ata namin nung elementary. So, familiar yung name. So, sa mga European, si Tamerlane, conqueror siya. Pero dito sa Central Asia, kasi dito pinanganak si si Tamerlane. Dito siya pinanganak sa Uzbekistan. For the locals and mga people sa Central Asia, lahat ng mga istan, si Tamerlane is a nation builder and From DPWH. kumaga pride siya ng nation versus dun sa connotation ng mga Europeans or from other parts of the world na isa siyang conqueror. Pero dito, sineselebrate siya as their hero to build their nation. So yun lang alam ko sa kanya. And then si Amir Timur, madami siyang mga parang statue dito sa Uzbekistan. Meron din sa Samarkand ata, tsaka sa Bukhara. So madami din, hindi lang dito. And then andito yung Hotel Uzbekistan. Sikat siya kasi one of the oldest buildings here sa Uzbekistan to, sa Tashkent. And hindi kami nag-book sa Hotel Uzbekistan kasi nga dahil one of the oldest siya. Takot naman si ate girl, di ba? Wag ganun. So dahil mainit na, let's go. Punta na tayo dun sa opposite. Para may mga tiyanggi-tiyanggian dun sa tapat. So itong school pala na to, it's Tashkent State University of Law. May table tennis dun, no? Mga pastime din siguro ng mga students. Gusto yan nila Apple silang dalawa ni Apple. May mga cafeteria dito. May bayad. So, nasa 8 dirhams. Kung kami na Apple, hindi ka naman maglalaro. Diba? May Pepsi Market. Malamig. Oo, actually. Gusto ko din. Halika, gusto ko ng soft drinks. I want Pepsi. Pepsi, yes. Alam niyo dito, magaganda yung mga structure nila, buildings nila. Madaming color blue, color green, ganyan. Nag-reflect din yun sa flags nila. And right now, nandito tayo sa Hast or Cast Imam Complex. Ginagawa pa siya actually, hindi pa siya tapos. As in, ang dami constructions going on. Ayan o, construction ongoing pa talaga siya. Ayan. So magpipicture lang kami. Pupunta kami dun sa site para lang magpicture. Ay, grabe. Antay na lang kami ng taxi. Hindi na kami pumunta doon kasi bago pa lang siya. Ginagawa pa. So, sinita kami ng guard na dadaan kami. Pero tomorrow naman kasi marami namang mga ganyan kaming makikita sa Samarkand. Kaya, doon na lang kami mag-e-effort. Nakapag-book na ako ng Yandex. Nakapag-TikTok na din kami ni Satch. We're leaving dito na sa Casti Imam ba to? Parang ganyan, complex. For picture purposes, sa labas lang kami pumunta ha. So, syempre, let's also be respectful. Nakita ko na lang tong restaurant na to nung nag-browse ako ng TikTok. So, this is Kan Japan. It's also a local cuisine. So far naman okay kami dun sa mga foods nila kasi as a meat lover. So, ang ganda niya, in fairness. Oh, it's a date place again. Yeah, 2 person. Inside is better. Okay. Hello. Thank you. What's the best seller? Bestseller. How many people? 2 people. I recommend you this one. The mini. Yeah, this is 0.5 meter hands worth needs. Para masyadong malapit sa akin. Yung in-order namin, sikat daw yun dito. Parang half meter na parang beef kebab or something.
Ayan yung bread. I think ito much better. Though hindi siya ganun kainit compared yesterday. But mas softer siya. Masarap talaga siya ng may butter. Sabi nila may dress code daw dito, especially sa gabi sa dinner. Kasi I think parang ano siya may happening siya sa gabi. Tinanong ko kung anong dress code. Sabi niya parang yung mga sporty attire. Hindi daw yung giving. Wow. Nakakatuwa yung sobra din yung engaging sa amin. Nakakatawa siya. Diba? Videos and pictures. Serious, babe. So, let's try yung parang meat kebab nila. So, this is beef. Parang dito, ano siya, hindi mo ine-expect na mai-enjoy mo yung food nila. Pero masarap yung mga food nila. Okay lang? Harap ah. Tanas, yung meat talaga nila. Ito lamb. Ay, ang soft ng lamb ah. Kung di mo sasabihin sa akin lamb yun, maaano ko pang yung kebab lamb. Fairness, ang sarap ng lamb. Bon appetito! Happy anniversary, babe. Happy anniversary, babe. Happy anniversary. Ayan o, ang dami pa. Actually, pang-apat na tao yung na-order namin. Para mo 100 dirhams yung isang ganon. Dun sa set na yun ha, mas preferred ko lang yung chicken at saka yung lamb. Pag mga ganitong trip, hindi kayong paspas dahil maraming susunod-sunod. More of ini-enjoy mo siya. Kakain ka, tapos chill, ganyan. So, hindi nagmamadali. 3:47 na. Mga lalabas na kami dito past 4, diba? And then on to the next. Dapat yung ilalagay ko or pupuntahan namin is another mosque. Kaya lang, nasa mosque. Bukas magmo-mosque naman kami. Kaya, baka punta na lang kami sa Magic City or sa Soul Moon. Let's see. Alright, ang bill natin is 538,000. So, nasa 150 dirhams. Mga 2,000 pesos. So, okay na din for fine dining, good service, definitely. This is highly recommended. Kung pupunta kayo dito sa Tashkent. Ayan na ang aming car. Black na BYD. Akalain niyo yung TV tower nagiging tourist attraction din. Apparently, meron ditong rotating restaurant or revolving restaurant rather. Doon somewhere. Ayan, sa taas. And sa katunayan, ito daw ang tallest structure, parang ganyan, sa Central Asia. O, diba? Hindi naman siya ganun kataas. Pero kasi nga, napansin ko din, wala talagang masyadong mga high-rise building dito sa Uzbekistan. Ayan yung iba't ibang towers pa. 8 a.m. to 10 p.m. So today is Saturday, 10 to 10 p.m. naman. So 100 som per person. Have a good time. Thank you. Okay, thank you. Mga ganda-ganda lang. Hanggang makaakit tayo sa observation deck. Hindi, merong mga sakayan. Ito yung mga matandang to. Ante, ayaw maglakad. Akala ko bawal mag-video. Yung pala, dun sa security lang. Quick, ano lang man to, excursion. Gusto ko lang talaga makaakyat dun sa observation deck. Kasi nga, overlooking siya ng entire Uzbekistan. Dito pinapakita nila yung iba't iba lang ng mga towers sa different countries. So, dahil nga TV tower to, meron kayong makikita yung all about media, ganyan, like dito yung mga sinaunang cassette tape na si Sach lang ang umabot. Charis. And alam mo, ang ganda ng mga mosaic nila. Abutan ko yan yung mga cassette tape, yung may side A, side B. May mga ganito yung sa amin dati, parang ganito. Nakaloka. Diyos ko yung mga Gen Z, hindi na alam yan. Sabi ni Sach, mas mayaman siguro sila sa atin kasi mas maganda yung bubong nila sa atin. Organized, di ba? Puro puti yung bubong. May 60 degrees view siya ng Tashkent. Ayan, na makikita mo, puro greenery din talaga sila. Ayan o, ang ganda dito. Kasi hindi nag-glare. Ganda. Sabi mo na sa painting.
And alam niyo ba, fun fact, wow, Tashkent lang yung isa sa dalawang double landlocked countries sa mundo. Yung isa, Liechtenstein, parang ganyan. And then, to yung Uzbekistan yung pangalawa. Ibig sabihin doon ng double landlocked is kailangan mong tumawid ng dalawang countries bago ka makapunta sa ocean. So, for example, para makapunta ka ata ng Arctic Ocean, kailangan mong dumaan ng Kazakhstan at saka Russia. Parang ganyan ha. Check nyo na lang din. Pero yun yung idea nun. And then para pumunta ka sa somewhere sa Arabian Sea siguro or something, dadaan ka pa ng Tajikistan and Iran ata yun or something. Basta yun yung ibig sabihin nun. Napapalibutan sila ng land. And dalawang countries yung kailangan mong makross bago makapunta ka sa ocean. O diba? Bongga. Si Kuya Kim yun. Yan, ganda. And kaya talagang naisip ko na pumunta dito kasi ito yung something na pag nasa road ka, hindi mo naman mapapansin minsan na ma-appreciate talaga yung buong city. Lalo na ilang araw lang naman kami dito. At least makikita namin na ito pala in general yung city ng Tashkent. Ang dami niyang greens, guys. Ang ganda ng bubong nila. Gaya nga ng sabi ni Sachi. Oh, ayan, diba? Yung parang may mga dome dyan. Bongga. Tapos may river. Nawala ko yung power bank ko. Nahulog ko or naiwan ko. Yung maliit lang naman. Malulupa tayo kasi naiwan ko din yung extra battery ko. Andito tayo sa Disneyland ng Uzbekistan. Taray! We are here at Magic City. Walang entrance dito. Kaya naisip ko, puntahan namin, mapasyalan para mapakita ko sa inyo just in case may mga bagets kayo chikiting na kasama in going here sa Uzbekistan. This is not a travel video talaga, guys, ha. I'm just sharing with you your experience kasi syempre, as a first time tourist, gusto ko din naman mapuntahan yung mga iba't ibang places. Serve this as your guide, but of course, mag-research pa din kayo. Travel-travelan vlogger lang tayo, okay? And gusto ko yan, may LC Waikiki for the shopping pa si ate girl mamaya. Again, walang entrance dito. Pasok lang kayo kung ano lang gusto nyong sakyan ng rides. Yun lang ang babayaran ninyo. Pasok na tayo ng Magic City habang maliwanag pa. At least makikita pa natin ng mga bonggang-bongga ang mga bagay-bagay. Dito security. Taray, may miniso din. Shoppingan pala to. Para siya siguro global village. Ang ganda in fairness, ha. May castle. In fairness dito, ang ganda ng vibe niya. No? Hindi yung Chipanga or something, ha. In fairness siya. For a free attraction. Family place siya. Let's go, Wendy's. May frosting. Standard. May caramel, may chocolate. Walang frosting. So, may jowa ako. Catch! Buti nilang naka-red siya. Sumahanap ko agad. Tapos may nagzi-zipline simula dyan. Papunta. Doon. So, naka-charge na tayo. Bumili ako ng power bank. Kasi nga, nahulog natin sa taxi ata. Yung power bank ko. And kailangan ko rin na maliit. So, bumili tayo. Tapos, bumili kami ng mga casing. Napa 200 dirhams patuloy ako. Mali mo na siya. Oo, kasi ito may power bank ako. Yung power bank ko nasa 100 plus. Yun lang ang mura eh. Bakit ba ako bumili ng 100 dirhams sa power bank? Sa Pinas, di lahat. So, dyan tayo punta tayo. So, meron na tayong battery. Let's go get vlogging again. Kaya lang di natin sila maintindihan. May pa-program. May magic aquarium. For the ice cream talaga si Sach lagi. Magkamis. Basta marami pang something na pwede kayong puntahan dito. Magtingin lang kami saglit dito sa shopping area. And then, uwi na din kami agad kasi tomorrow, 7:29, yung aming train to Samarkand. So, dapat before 7, nandun na kami.
Meron din dun, ayan o, mga zipline siya from point dun sa dulo ng castle hanggang dito. Ay, dyan tayo tumingin sa de facto. May nabili tayo dun sa de facto. Asan sa siya nabili mo? Siya naman lagi nakakabili. Ayan, just that. Ito ang binili ko. Parang ang ipa-partner ko. Ay, so yung hair mo. Yan. Okay. So, at least kahit pa paano may nabili ako. Natuwa naman ako sa binili ko kasi maganda siya, in fairness. Tapos, for yung mga Dubai quality na mga ganito, parang feeling ko, murang-mura na siya. O, parang Zara siya actually. Ang gaganda nga eh. Parang hindi ko lang kailangan ng maraming mga ganon. Kaya, kinalmahan natin. Dami ng tao. We're going home. Nag-Wendy's lang kami saglit. Bumili kami ng mga burger. Either kainin yun tonight or breakfast tomorrow. So yeah, that's Magic Park. Pwede kayong mag-rides, pwede kayong kumain, pwede kayong mag-shop. So yan yung mga pwede nyong gawin sa loob ng Magic Park. But right now, inaantay na lang namin yung aming Yandex Go para makauwi na kami. Ang traffic. Galit ng mga tao, busila ng busila. Ang traffic. We are now home. Back to hotel na. It's already 9:46. Umakyat lang kami saglit kasi papalit kami ng tsinelas. Masakit na rin sa paa maglakad-lakad buong araw, ha? And then kanina pala, bukod sa bumili ako ng power bank na 100 dirhams ang presyo. Mahigit actually. Parang 130. Anyways, bumili kami nito. Terminator ang tawag nila. Pero this is a multi-travel adapter. Mali ako nang nadala kasi na adapter for this one. Hindi yung universal yung nadala ko. Kaya wala nung bilog. Buti na lang, meron akong pangmalakasang power bank. Kaya, nakapag-charge ako kagabi. Makapag-charge na ako ng maraming bagay. O, ito sa'yo, Beb. Dalawa na yung binili ko para hindi kami mag-share agad ni Sach. Kasi tomorrow, it's going to be a long day. Going to Samarkand. Gigising kami siguro mga 5:30. So, kailangan, bago kami matulog, ayos na ako. Actually, nakaplansya na si Sach ng damit. Ayan o, plinansya na niya yung damit namin kagabi. Baba tayo para mag-quick dinner. Ang gutuming sashi. Ayun yung hotel namin. Walking lang kami dito. Hindi ko alam kung bukas pa siya. Open pa. Ang galing. Yung chicken, no? Ito din chicken, no? Buksan mo yan. At just chicken din yan. Inihawan saya. Tapos meron ditong dine-in. 22. Parang ganyan. 2018. Mga ganyan yung presyo. Ay, parang ang social dito. Bakit dito ang social? Si Marmar na to. Yung pinag-orderan namin, ang mura lang dun tingnan. Kasi nga parang mga turo-turo. Tapos dinala kami dito sa restaurant nila. Siguro ito yung restaurant, tapos dun talaga yung kusina nila. Ayan o. Ganyan na siya. Si Mama. Marmar na siya bigla. Pero walking distance lang to sa amin. So, Parang may grocery gusto ko sa yan. likod. Ay, oo. Ay, naku. Ang masaya dito, late sila nagsasara. Like, yung mga restaurants, mga until mga 12, ganyan. Lalo na pag weekend ha, kasi ngayon weekend. So, wala lang, nakakatuwa lang. Kasi kung ikaw yung tipong ayaw mo kumilos agad sa umaga, gusto mo mga lunch ka na gumanap, ganyan, pwedeng-pwede. Kasi energetic pa rin ng mga people. Ano na akong malakas eh. Ayoko. Excuse me. The rice and then the orange juice. Rice. And orange juice. Orange 500. Okay. Ito na yan? Oh, tatlo na yan. Gusto mo pa magdagdag? Parang okay na yun. Okay yan, be. Bread. Nagustuhan ko itong bread nila. Eh, lami. Ang harap. Ang harap. Ang harap beef. Ito chicken. Ang harap yung chicken. Mas gusto ko yung chicken. Yung reception namin, siya nagsabi na masarap dito. Recommend daw niya. Oo, nire-recommend niya. Kasi dito dumaan kami. Kami nadadaanan kasi ito ng taxi pagkagaling ng hotel. So makikita mo yung usok-usok. Kasi dun sa side namin yung nag-iihaw. Kaya parang
as someone na mahilig sa mga ihaw-ihaw. Gaya pa pag sa Pilipinas, yung mga ihaw, o di ba, bangga sa atin yun. So, ganun yung level dito. So, masarap siya, in fairness. Masarap. Shiratake? Shiratake, charis. Ang dami pang dumadating ha, 10:30 na. Sabi ko dun sa kabila kanina, mega serve. Dito inabot lang sa akin, charis. Parang nagpaka. Sa'yo na yan. Definitely babalik pa kami dito bukas. Dito na lang din kami magdi-dinner. Bukas ayoko na mag-bread. Yung bread din kasi 6 din ata yan. That's all. Daan kami sa grocery sa tapat. Finish na tayong kumain. So, kung binayaran natin 175,000, that is 50 dirhams. O, diba? Sulit yan. Bukas dyan uli kami kakain. Tinanong ko, kung what time do you close? Ang sagot sa akin, we don't close. 24/7 sila. So, okay. Ayan siya, oh. For the price, okay yung place, ha? Tsaka yung food masarap. Yan. Diyan kami kumain. And then, opposite itong Black Mart. Punta lang tayo. Silipin natin. Ayan tayong grocery. Hindi ka na, fast ka na. Titingnan mo na kung ano dapat nating mambili. Kahit pala yung mga mojito, meron na din dito, oh. Huwag mo tayo babalik. Oo, yung sa grocery, okay na. Kung may alak, pwede na nating bilhan sila apple ng alak dito. Parang mas marami pa dito kaysa sa pinuntahan namin kahapon. Ayan, bibili namin yung butter na yan. Tapos may mga sausage dito, Beb. Good job. Ito, yung pitir ba yun? Something nila. Bibili tayo. Baon daw niya bukas. Super tamis daw. Ano tayo nagpapalit sila isa-isa? Hanggang matutuwa sila like ito. Ang tamis daw ng grapes. Yan, dyan kami kumain kanina. May malapit din na ATM, so mag-withdraw din kami kasi mahirap ang walang cash dito. Though so far naman ha, halos lahat ng napupuntahan namin may cash payment o may card payment rather. At least kahit paano natitipid namin yung cash namin just in case kung kami pupunta sa mga lugar na hindi tumatanggap ng card or plastic. Tawag nila dito, cash or plastic. Cash secured. 500. Oo, 500,000. Okay na yun. Tapos may ATM din dyan. So, dito naman sa area, okay naman. Meron pala dito. May ATM din naman. So, dito sa area namin, okay ha. Kasi, meron kang restaurant na 24/7 open at masarap. And then, may grocery ka dito na okay naman. Halos lahat naman, mabibili mo na yung mga basics na kailangan mo. May ATM na malapit, 2. So, yeah, I think okay naman so far. Medyo madilim lang dito sa area na to. Pero andyan na din naman agad yung hotel namin eh. Parang pangalawang hotel lang dun sa kanto. And guys, relatively safe naman dito. Ha? As in, so far okay naman. Kahit nakabuyang-yang yung bag ko. Okay naman, di naman ako na dukutan or something. Ito yung trip na sinabi namin na ayaw na namin ituloy. Pero okay naman kami. Na-enjoy naman namin siya. Food ha, food. Shopping. Siya. At kung anik-anik pa bagay. Attractions naman. Oo, okay.